A day in my life as an education student who loves to learn, live, and inspire. Shikay na at dadalhin ko kayo sa aking journey. It's a great day to live and what a privilege to be alive. This is the part 6 of our Bicol Trip edition. Yes, padabata ka and I still can't believe malapit nang matapos itong Bicol vlog natin. Hi, grabe, habang tumatanda tayo, unti-unti kong nare-realize na ang pagte-travel ay hindi lang tungkol sa pagpunta sa magagandang lugar, pagkuha ng aesthetic pictures o pagpo-post sa social media. Minsan guys, yung pinaka-importante pala sa mga biyahe ay hindi yung destination, kundi yung mga realizations na dala mo pag-uwi. Yung mga time na yan guys, may allergy na nga ako at nira-rashes na, pero thank God dahil tuloy pa rin yung saya ni Shikay. Hindi talaga mapapantayan yun. Nakaka-amaze pala talagang makita sa personal, ibang-iba sa feeling kapag nakita mo siya in real life. Tapos habang tinitingnan ko nga yung shape niya, ito yung resulta ng ilang libong taon ng eruptions, destruction at rebuilding. Ibig sabihin po, dumaan siya sa maraming chaos bago naging ganito kaganda. Sobrang relatable nito kasi minsan ang taas ng expectations natin sa sarili natin. Gusto natin perfect yung decisions, perfect yung life. Pero this Mayon reminded me na even something called perfect went through imperfections first. 'Di ba? Grabe, hindi siya naging stable agad, dumaan muna siya sa process. Reminder sa ating lahat that perfection is not instant, it is developed over time. Your struggles are part of your growth, not your failure. And what looks perfect now has a story of challenges behind it. Don't rush your journey. Beautiful things take time to form. After namin mag-pictures and videos sa magandang Mayon, nagpunta naman kami dito sa Kitinan Ranch. Correct me if I'm pronouncing it wrong, okay? Honestly, ang pinaka-inaabangan ko talaga here ay yung horseback riding nila na tig 100 pesos lang sana. Excited na ako for the first time kasi. Pero hindi namin naabutan dahil masyado na palang late. As you can see, sunset hour na ng mga time na to. Anyway, yung entrance fee pala nila ay 50 pesos ata, if I can still remember it right. At habang iniisip ko, grabe, life doesn't always go according to our plans. Kasi talaga yung utak ko talaga mag-horseback riding pero hindi nangyari. And minsan, things get delayed, canceled, or changed, but it doesn't mean it's the end. It might just not be the right timing yet. Ang daming time na na-experience natin to. Missed opportunities, yung mga effort na binigyan naman natin or ginawa naman natin ng todo-todo, at yung mga plans na hindi nag-work out. But still, it doesn't define our future. Grabe. Sa daming sinabi, hindi lang nakapag-horseback riding. Anyway, one of my favorite din talaga tong place na to. Kaya naman kung pupunta kayong Bicol, please puntahan nyo ng mas maaga to. Tapos i-DM nyo na lang ako, mag-send na lang kayo ng pictures or videos nyo dito, okay? Yan lang naman yung request ko guys. Anyway, mas naging special pa nga ito dahil sa dalawang binibini na kasama ko. Thank you so much Kenny and Glo for making this Bicol trip more memorable. I love you both so much and to more travel vlogs with you guys. Next naman natin ay itong Highlands Park. Guys, hindi na ako masyadong nakapag-vid here dahil lowbat na din ako. Pero isa to sa pinaka nagustuhan kong experience na sa 75 pesos yung entrance fee nila. And yung solo ride naman ay 250 na ata ngayon. Dahil first timer kaming tatlo, nung una kinabahan kami dahil hindi nga namin alam kung ano yung mararamdaman namin habang bumababa. Pero nang nagsimula naman yung ride, napalitan ng excitement ang kaba. Mas naging special nga ito dahil gabi ng mga time na to and tanaw mula sa taas yung city lights ng Bicol. Ang ganda nilang tingnan, parang sa ilang minuto na wala muna sa isip ko.
na may deadline pala ako na dapat gawin. Super grateful lang ako na maranasan makapag-relax dahil minsan yung iba, focus sila sa pag-abot ng mga goals nila, diba? Na nakakalimutan na nilang mag-enjoy ang journey. Pero guys, my advice, pwede mo namang gawin both. Palagi natin iniisip kasi yung mga susunod na exams, susunod na work, susunod na requirements, yung achievements, hanggang sa hindi na natin namamalaya na lumilipas na pala ang panahon nang hindi natin na-appreciate ang mga simpleng sandali. Praise God talaga sa experience dahil alam nyo ba guys, yung mga napapanood ninyo at nakikita nyong video clips ngayon, talagang pinag-pray ko siya. And I'm living in one of my answered prayers. Thank you Lord talaga. Salamat nga din pala dito kay Sir na taga doon sa Highlands kasi nag-offer siya na i-vid kami. Thank you so much Sir, pagpalain. After namin sa Luge Ride ay dito naman kami sa Farm Plate. Ito na nga din pala yung pinakalas namin na pinuntahan ng mga araw na to. Sa pagkakaalala ko, yung entrance fee naman dito ay nasa 90 to 95 pesos. Farm Plate is known as the happiest place in Bicol. Tapos kami ng mga time na yan ay pagod na. The good thing is nakasmile pa rin kami sa kabila ng kapaguran. Sobrang ganda dun guys at parang hindi na justify ng camera yung personal kung makikita ninyo. Ang daming lights paggabi at how much more sa umaga. For sure mas maganda pa. Kaya kayong mag-alala dahil kung nagugutom kayo or kung magutuman kayo, ay pwede naman kayong kumain sa loob. Yung Farm Plate din pala guys is known for being home to one of the smallest chapels in the Philippines. And seeing such a small chapel standing beautifully in the middle of nature reminded me that not everything meaningful has to be grand. Minsan o madalas, we pressure ourselves to achieve big things or to have our whole life future figured out. But just like that tiny chapel, even our small efforts, silent prayers, and ordinary days matter more than we think. Hindi man sila napapansin na God, they still have purpose, okay? Para sa lahat ng nanonood nito na feeling nila, pressure sila lagi at dapat alam na nila kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay. Dapat may plano tayo, dapat mataas ang grades, dapat hindi tayo napag-iiwanan. This is your reminder na okay lang na hindi pa natin alam ang lahat. Okay lang na nalilito tayo minsan at okay lang na may mga bagay na hindi nangyayari ayon sa plano. Dahil hindi naman karera ang buhay. Again, hindi karera ang buhay. Yun lang. Thanks for spending a day with me. Until next time, keep learning and keep growing. Bye!